Hello everyone! Welcome and welcome back po dito sa channel natin. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-caramel coating ng banana Q stick na hindi siya basta-basta hihiwalay o magme-melt kahit malamig na yung kamote Q stick. So guys, let's start! Gumamit lang ako dito ng 2 piraso ng kamoteng bagging. Wala pa tong kalahating kilo. Ang bili ko dito is 25 pesos. Siyempre, babalatan lang natin muna lahat yan. Actually, itong way ng kakaramel coating na ituturo ko sa inyo, pwede mo rin itong gamitin sa banana Q. Then, syempre, after nating mabalatan yan, ikakat lang natin siya sa tamang size o sa tamang laki. Then, after nyan, ikakat natin siya ng pa-strips. Huwag masyadong payat kasi pagka naluto yan, medyo iimpis siya. Then, syempre, after nating makat yan, ipiprito natin. Mas maganda kung ang pagpipritong gagawin natin dito is pa deep fry para lubog siya sa mantika. Hindi na tayo para mag-effort ng pagbabali-baligtad. Pero syempre, kung ayaw mo naman ng pa deep fry at matyaga ka naman, pwede namang gayahin mo yung ginawa ko. Pero kung pambenta talaga at maramihan yung gagawin mong pagluluto, mas maganda talaga yung pa deep fry para halo ka na lang ng halo at saka talagang pantay yung luto niya. Okay, after mo mailuto lahat yan, dyan sa mismong pinaglutuan mo ng kamote, dyan maglagay ka lang ng asukal doon sa mantika na pinagprituhan natin ng kamote. Ang paglalagay ng asukal, depende sa dami ng i-coat mo. Kung napansin nyo na nagkakaramel na siya, kailangan mahina lang ang apoy dyan sa part na yan. Kapag nagkaramel na siya, na hindi na buo-buo yung asukal, dyan ilagay na natin yung lahat ng kamote. 2.5 kutsara lang ng asukal yung inilagay ko dyan kasi kasya na yung kamoteng ipinirito ko. Then kailangan na continuous lang ang halo hanggang sa tumikit na lahat ng caramel sa kamote at saka hanggang sa mapansin mo na nauubos na yung nakaramelize natin na asukal at nakadikit na siya lahat dun sa kamote. Continuous lang ang paghahalo mo niyan. And take note, kapag napansin mo na dumikit na lahat yung caramel doon sa kamote, medyo halu-haluin mo pa siya ng kaunti, siguro mga 2 minutes para maluto ng maayos yung caramel. Mas dumikit siya at saka ayun yung pinaka-secret niya para hindi agad matunaw o mag-melt yung caramelize doon sa kamote kahit malamig na siya. And one more thing po, kailangan po talaga sa part na to na mahina lang po talaga yung apoy para dahan-dahan lang po yung pagkakaluto ng asukal para po hindi siya masusunog.
habang mainit pa siya, kailangan na i-divide mo na siya sa paper plate kasi kapag lumamig na yan, medyo magdidikit-dikit siya. Ayan guys, hanggang dito na lang. Sana po nakatulong sa inyo tong video na to. And until next video, sana po huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Paki-like and share na din. And thanks for watching.